Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami, Panginoon, ay may pagkakataon para kami po ay magkasama-sama sa kabila ng mga hamon, mga hadlang sa labas na pinagdadaanan, Panginoon, ng aming bansa. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming paraan at pagkakataon para magsama-sama upang ikaw ay purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat sa bawat isa na naglaan ng oras para ikaw ay makaniig, para sama-sama namin na ikaw, Panginoon, ay awitan at pakinggan, Panginoon, ang inyong pong salita. Sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakamali. Nawa, Panginoon, linisin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo upang kami, Panginoon, ay maging malinis sa inyong harapan at maging malaya ang banal na espiritu na kumilos sa buhay po namin. Dalayan ko po, Panginoon, ang bawat bahagi ng amin pong gawain. Ikaw po, Panginoon, ang manguna. Ikaw, Panginoon, ang magpala nito at nawa ito'y magbigay ng kaluwalhatian, Panginoon, sa inyo. Kaya, Panginoon, sa bawat bahagi ng gawain namin ngayon pong umaga, ikaw po ang manguna at ikaw po ang maluwalhati. Sapagkat lahat ng ito ay amin pong pinapanalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating huling araw, huling Sunday ng ating pong pagsamba ngayon pong buwan ng November. At ito rin po ang huling chapter na atin pong pag-aaralan sa Book of Revelation. Kaya atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Revelation chapter 22 at pakinggan po natin ang magbabasa nito. Chapter 22. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. The angel said to me, These words are trustworthy and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place. Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. I, John, am the one who heard and saw these things. And when I had heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, Do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers, the prophets, and of all who keep the words of this book. Worship God. Then he told me, Do not seal up the words of the prophecy of this book, because the time is near. Let him who does wrong continue to do wrong. Let him who is vile continue to be vile. Let him who does right continue to do right, and let him who is holy continue to be holy. Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star. The Spirit and the bride say, Come, and let him who hears say, Come. Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon para maunawaan natin ang kapitulo na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amin pong tinataas na sa inyo ang amin pong pag-aaral. Salamat po Panginoon sa nakaraang mga linggo at buwan namin pong pinag-aralan ang aklat ng mga pahayag. Salamat po sa mga inihayag mo. Salamat po Panginoon sapagkat ito ay ipinakita mo na sa amin, ipinabasa mo na sa amin Panginoon para kami po ay maging handa at para malaman na namin Panginoon ang amin pong mga gagawin habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Sa huling kapitulo ng amin pong pag-aaral, ngayon pong huling araw ng buwang ito, O Panginoon, kung paano mo kami sinamahan, paano mo kami tinuruan ng mga nagdaang linggo at buwan, dalayan ko po Panginoon, ganun din po ang inyong gawin sa amin ngayon pong umaga. Tulungan mo kami na maintindihan ng maigi ito Panginoon, makita namin ang kahalagahan ito Panginoon sa amin pong buhay at sa aming pagsunod Panginoon sa inyo. Nawa ito ay magbigay ng inspirasyon, lakas ng loob na sundin Panginoon ang inyong pong kalooban sa buhay namin. Kaya Panginoon, samahan mo na kami. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isa po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa akin pong paglilingkod sa Kanya
Ayun pong pagkakataon na pinagpala ako ng Panginoon na makarating po sa iba-ibang mga lugar. At salamat din sa Panginoon sapagkat simula nung nagkapamilya po ako, hindi po naging hadlang ito para makapunta sa ibang lugar. Sa halip, ito po ay ginamit pa ng Panginoon, no? Para makabisita po sa mga lugar na sa libro lang or kaya sa TV lang or sa internet lang natin nakikita. Hindi naman po ganun karami. Pero salamat sa Diyos sapagkat may mga ilan po na pinagpala po kami ng kaming family na mabisita po itong mga lugar na ito. At pumili po ako ng top 5 na masasabi ko pinakamaganda sa mga nakita ko po na lugar. Ano po? Hindi naman po ito ganun karami pero pumili po ako ng top 5. Ano po? Ang number 5 na talagang namangha po ako at nagandahan ako sa lugar ay ito pong El Nido. Ano po? Ito pong isang bayan sa Palawan. At hindi ko po alam kung ito ay narating na ninyo pero nung una ko po itong makita ay talagang ako po ay namangha sa ganda, sa sariwang hangin at sa magandang rock formation at sa linaw ng tubig. Ano po? At talagang kulang ang aking salita para i-describe ito ng maayos at maging ang pixels na aking camera ay hindi sapat para makapture niya talaga ang ganda ng lugar na ito. Pero ito po ay napakaganda. Ang pang-apat po na lugar na talaga ako po ay natuwa, ano po, namangha ay ang Paris. Ano po? Bagamat hindi ako masyado namangha doon po sa Eiffel Tower, pero generally, ano po, ang Paris, pagka ito po ay tiningnan ninyo, no, sa mataas na lugar ay talagang mamamangha po kayo. Ang daming ilaw, ang ganda ng formation ng kanila pong mga buildings. Ano po? And then, ang pangatlo ay ang Israel. Ano po? Sa totoo lang, hindi ko po akalain na mararating po ito. Pero ito po ay, yun nga po, ito'y pagpapala buhat sa Panginoon na kami po ay nakabisita dito. Nakita po namin ang Jerusalem, ang Bethlehem, ano po, kung saan pinanganak ang Panginoong Hesukristo, at ang Nazareth, kung saan siya po ay lumaki. Ano po? At ang Capernaum na kung saan siya ay nanirahan. At of course, yung Sea of Galilee, ano po, talagang maraming himala na ginawa ang Panginoon, ano po, dito po sa Sea of Galilee. And then, ang pangalawa po, ano po, na akin pong nakita na napakaganda ay ang Santorini, Greece. Ano po, ito po ay isang lugar na lahat ng pintura ng mga buildings ay puti at saka asul lamang. At sa malayo, napakaganda po nito at lalo tigit pagka ay kayo lumapit, no po, napakalamig po ng lugar na ito at talagang nakakamangha po. And then, ang number 1, ano po, at marahil marami sa atin ang mag-agree dito. At ito po ay ang bansang Switzerland. Napakaganda po ng Alps Mountain, napakaganda po ng valleys nito, napakasariwa ng hangin, napakalinis po ng tubig. Talaga pong marirelax kayo pagka kayo ay nakarating sa lugar na ito. Kayo po ba? Ano po ang inyo pong top 5 na nakita na napakagandang lugar? Marahil may nakita pa kayo na mas magaganda dito po sa aking mga binanggit. Pero mga kapatid, ngayon pong umaga, bakit ko po ito ipinakita? Sapagkat sa kabila ng kagandahan ng mga lugar po na ito, no? Ang hirap po nitong marating, ano po, sapagkat kailangan po natin ng visa, kailangan po natin ng malaking halaga, no? Ano po, pambayad sa eroplano, pambayad sa mga tours, no po, pambayad sa mga hotels at saka sa mga pagkain. Ngunit bakit ko po ito pinakita sa inyo ngayon pong umaga? At marahil yun nga, kayo rin po ay nag-iisip ng mga magagandang lugar na inyo pong nakita. Ang dahilan po kung bakit ko po ito pinakita sapagkat sa ayaw man natin at sa gusto, tanggapin naman natin o hindi. Based po sa atin pong pag-aaral, ito pong mga magagandang lugar na ito ay hindi mananatili, no? They are bound to be destroyed. Po, sila po ay masisira, no? At yun po ang nakakalungkot sa mga lugar na ito. Yung iba marahil na magaganda pang lugar ay hindi natin nararating, no po? Nakakalungkot na ito ay masisira lang. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verses 7 and 10, by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men.
Sa verse 10, "But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare." So dito po, tinutukoy po dito ni Apostol Pedro yung the day of the Lord, at napag-aralan na po natin yan as we study the book of Revelation, na isa sa mga term na ginagamit sa tribulation, or great tribulation, ay the day of the Lord. At ang sabi dito sa 2 Peter, sa atin pong binasa sa chapter 3 verses 7 and 10, that the heavens and the earth will be destroyed by fire. So including ito pong mga magandang lugar na ito na atin pong nakita, ito po ay masisira, ito po ay masusunog. Bakit ito susunugin ng Panginoon? Ito po ang ating pag-aaralan dito po sa chapter 22 ng Revelation. Simula po nung September ay pinag-aaralan po natin itong Book of Revelation, at ang tema po ng librong ito ay Our Blessed Hope. Ito po ang ating pinagpalang inaasahan, or mapalad na inaasahan. Ito po ang kaibahan nating mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya, sapagkat ang mga unbelievers po, ang kanilang pag-asa ay yung ino-offer lang ng sanlibutang ito. And then pagkatapos nun, or pag nawala ang mga bagay na yun, wala na rin silang purpose, or dahilan para sila ay mabuhay. Samantalang tayo po na mga mananampalataya, tayo po na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, we have a blessed hope. Meron pong blessing, meron pong pinagpalang buhay na nakalaan po sa atin after this life. At yun nga po, simula nung September, ay pinag-aralan natin ito pong Book of Revelation, or aklat na inihayag ng Panginoong Hesukristo kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Noon pong September, pinag-aralan natin the promise of Christ's return, sa chapter 1, then the portraits of the church sa chapters 2 and 3, then the palace in the sky sa chapters 4 and 5, and then nung 4th Sunday ng September, the period of the Great Tribulation sa chapters 6 and 7. Then pagdating po ng October, atin pong pinag-aralan the plagues from the trumpet from chapters 8 and 9, and then the prophetic interlude from chapters 10 and 11, then the persecution against God's people sa chapters 12 and 13, and then nung 4th Sunday, the preservation of the believers sa chapters 14 and 15. And then pagpasok ng November, ito po naman ang ating pinag-aralan, the pouring of the punishment, then the permanent defeat of the wickedness, and then last Sunday, ang pinag-usapan po natin, the perfect world. And today, this morning, pinamagitan ko po ang ating pong mensahe, the paradise restored. The paradise restored. Ang muling pagtatayo or pagbabalik ng paraiso. It is interesting, mga kapatid, na kung babalik po tayo sa Genesis chapters 2 and 3, nagsimula ang kwento ng mga tao sa Garden of Eden, sa paradise, At nakakalungkot na ang pinili ng tao na sundin ay ang tukso ng dyablo, sa halip na ang utos ng Panginoon. Kung kaya tayo ay nahiwalay sa ating pong Panginoon, kung kaya tayo ay mamamatay, kung kaya tayo ay mapapahamak sa impyerno, kung kaya tayo po ay nakakaranas ng iba-ibang klase ng paghihirap sa mundong ito, because of that choice. At because of that choice, nasira po ang paradise. Ito po ay binantayan ng isang anghel na mayroong nag-aapoy na espada. Na ang ibig sabihin, walang sino man ang makakapasok, makakabalik doon po. Ngunit mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa kahuli-hulihan, ang kahuli-hulihang gagawin ng Panginoon para kompletohin niya ang kanyang pangako sa atin. He will restore the paradise. He will restore the Garden of Eden. At nakita natin to since last week, sa chapter 21, nung pagkatapos ng mga plagues, na pinadala ng Panginoon para husgahan, ang mga masasama, ang dyablo, ang Antichrist, maging ang mga false prophets, lahat ng mga hindi tumanggap sa Panginoon, pagkatapos niyang
itapon silang lahat sa impyerno, no? Pagkatapos na tanggalin lahat ng kasamaan sa mundong ito, He restored the paradise. At sabi ni Apostol Juan, no, from heaven nakita niya bumababa ang new city, no, ang Jerusalem. At nakita natin last week yung sukat nito, yung ganda nito, no po, yung mga precious stones, no po, na pundasyon nito. At nakita rin natin dito na wala nang iyakan, wala nang karamdaman, no, wala nang masasama, wala nang kasalanan sa lugar na ito. At dito po sa chapter 22, meron tayong makikita na tatlong katotohanan ulit tungkol sa restoration ng paradise. Okay? Ang una po na makikita natin dito po sa paradise restored, dito sa chapter 22 ng Revelation ay the presentation of the paradise restored, no? Ang pagpapakita, no po, ang paghahayag, no? Ano ba itsura nitong paraisong ito? Okay? Kanina, sabi ko sa inyo, bakit sinunog ng Panginoon itong mga magagandang lugar na ito? Bakit kasama, no, sa mga susunugin itong magagandang lugar nito? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat papalitan niya ng mas maganda or gagawin niya itong pinakamaganda sa lahat ng nakita natin sa lumang mundo, no, na sinunog ng Panginoon. Sisiguraduhin ng Panginoon na sa panibagong mundo ito, sa panibagong langit na kanyang gagawin, everything will be beautiful. Wala pong kapintasan, no? Walang kahinaan, no? Lahat po ay maganda. Okay? So, kung babasahin natin ang verses 1 to 6, ay dinidescribe po dito, no? Ano ang itsura nitong paradise restored. Ano ang mga makikita natin dito? Ang sabi dito, then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. And then nasabi pa po sa verse 4, they will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Dito po makikita natin ang the source of life and light. Ano po? So, sino yung source? Ang sabi dito sa verse 1, then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Okay, so ang source dito ay ang God and the Lamb. Okay, the Father and the Son. Ano ang nagmumula sa kanila? The river of life and the tree of life. Okay, ayon po sa mga Bible scholars, kaya daw po ginamit itong river of life. Ito po ay nagpapakita ng continuous flow, no, non-stop. Okay? And then ito pong tree of life, kung babalikan po natin ang Genesis, meron po dong tree of life na pagka nakakain ka doon, hindi ka na mamamatay. Okay? So, meron kang pagkain, meron kang inumin. Hindi dahil sa magugutom ka or hindi dahil sa pag hindi ka kumain ay mamamatay ka. But ang gusto pong ipakita dito, no, ng Panginoon kung bakit merong tree of life dito at river of life is you will be well supplied, no? Hindi ka na mangangamba, no, sa kakainin mo bukas, sa kakailanganin mo bukas. You will be well supplied. Ngayon pong umagang ito, di po ba tayong lahat nangangamba tayo kung may trabaho pa ba tayo bukas? Malakas pa ba tayo bukas? Buhay pa ba tayo bukas? Di ba yan ang mga worries natin? Ngunit dito po sa paradise restored, no? Nung binanggit po dito na mayroong rivers of life at saka tree of life, ang ibig sabihin po, the Lord will provide anything and everything we need sa lugar pong ito. At ang sabi pa niya dito sa verse 5, and they will reign forever and ever. Hindi lang tayo mamumuhay dito, kundi tayo po ay maghahari
tayo po ay mangunguna, no? Hindi lamang for 100 years, 200 years, 1 million years, 1 billion years, no? Kundi forever, walang hanggan. Okay? Tandaan po natin, magkagaling lang ito sa Ama at sa Anak, no, sa Panginoong Hesukristo. They are the source of life. And then ano pa ay manggagaling sa kanila? Ang sabi dito sa verse 5, there will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. He is the source of light. No po? Wala nang kadiliman, wala nang brown out, no? Hindi ka na mangangamba, no, na hindi ka makakarating sa paroroonan mo, no? Sapagkat the Lord will enlighten you, the Lord will provide light in your way, no? Hindi ka na maliligaw, hindi ka na malilito, no? At lagi kang makakarating sa pupuntahan mo. Ito po ang i-present ng Panginoon na makikita natin when the paradise is restored. At napakahalaga, no? Nakita natin ang source. Sapagkat ang pinagmumulan ng takot, ng pag-aalinlangan at ng pagsuway sa mundong ito ay pag hindi mo nakikita yung pinanggagalingan ng iyong supply. Di po ba? Sapagkat katulad na lang sa mga handaan. Madalas, ang ginagawa ng marami, isa ako doon, ay doon ako pumipwesto sa source ng pinagkukunan ng pagkain. Di po ba? Bakit ko ginagawa yun? At kung meron ditong gumagawa nun, bakit natin ginagawa ito? Para makita natin, no? At para masigurado natin na tayo ay makakakain, hindi tayo mauubusan, at the moment na kailangan natin kumain, malapit lang tayo sa source. Dito, inilapit talaga ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin, no? For us to be comforted, for us not to experience again the hunger and thirst na na-experience natin nung tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa, nung hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sapagkat nakita natin itong plano ng Panginoon, no? Ito ang huling-huli na kanyang gagawin, no? He will restore the paradise. At sa paradise na yon, ito ang kanyang i-present, no? The source of life and light. Ang pangalawa na makikita natin dito, kung titingnan natin itong verses 3 and 4, no longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him. So, ang una na makita natin na present dito ay the sources of life. Ang pangalawa na makikita natin dito, the servants of the Lord. Okay? Ang mga naglilingkod sa Panginoon. At ito pong mga servants na ito ay tayo mga mananampalataya. Meron po akong nakausap na agnostic, yung hindi siya naniniwala sa Diyos. Ang sabi niya, boring sa langit, no? Kasi lahat ay mabuti, lahat ay mababait, lahat ay walang ginagawang masama. Hindi ba boring yun? Tapos hindi ka na magtatrabaho. Kaya sabi niya, illogical na maniwala kang may Diyos. Sapagkat kung iisipin mo, no? Nakakainip yun, yung ganong klaseng buhay. Well, mga kapatid, ang sabi dito, hindi po boring ang pagtira sa langit, ang pagtira na kasama ang Panginoon. Sapagkat meron tayong gagawin. Ang sabi dito, sa verse 3, and His servants will serve Him. Tayo po na mga lingkod niya ay paglilingkuran natin ang Panginoon. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na once na makita natin kung gaano kamangha-mangha na po ito pong inihanda sa atin ng Panginoon. Hindi po trabaho ang maglingkod sa Panginoon, kundi ito ay pasasalamat, no? At pagka ikaw ay nagpapasalamat, no, hindi ito nakakapagod, no? Kundi ito po ay patuloy na nagbibigay sa iyo ng sigla. Pagka alam mong napapasaya mo, yung gumawa sa iyo ng napakatinding kabutihan. Di po ba? Ang sabi pa dito sa verse 3, no longer will there be any curse. Okay? So, napakahalaga po nun na binanggit ito, na wala ng sumpa noon. Kasi kung babalikan natin, nung nagkasala si Adan, no? Balikan po natin si Genesis chapter 3. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 17,
To Adam, he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life." Verse 18, "It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field." Verse 19, "By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, from dust you are, and to dust you will return." So dito mga kapatid, no, noong kinain ni Adan, no, yung forbidden fruit na sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin yan. Dahil sinunod niya yung kanyang asawa, sinumpa ng Panginoon ang kanyang pagtatrabaho. Kaya simula noon, ano sabi diyan sa verse 18, "It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field." Verse 19, "By the sweat of your brow, and you will eat your food until you return to the ground." So, dito po, no, pagpapawisan ka sa pagtatrabaho mo, no, at magkakaroon ng mga tinik, ano po, sa iyong mga produkto. At ang sabi pa dito sa verse 17, "Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life." So, sinumpa ng Panginoon ang lupa, no, na talagang paghihirapan mo ang iyong kakainin. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, no po, hirap na hirap po tayong maghanap buhay, di po ba? Madalas nyo na siguro naririnig, trabaho ng trabaho, pero walang maipon. Trabaho ng trabaho, pero kulang pa rin. Ang dami pong mga sinasakripisyo, pero hindi pa rin sapat, no? Talagang ang dami pa rin nating pangangailangan. Dito po nagsimula itong kahirapang ito. Pero, mga kapatid, when the Lord will restore the paradise, ang sabi niya dito sa verse 3, "No longer will there be any curse." Kaya, sabi niya, "The throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him." Hindi na mahirap, ano? Hindi na very challenging ang paglilingkod. Lalo na kung ang paglilingkuran mo ang Panginoon, sapagkat tinanggal na niya yung curse, yung hirap, yung struggle, no, ng pagtatrabaho. Kundi ito po ay magiging itong panahon na ito na when the curse is lifted. Katulad po ngayon, ano, bakit po tayo online? Sapagkat may harang po sa ating po mga dadaanan, di po ba? Siguro sabihin natin, ano naman ngayon kung may harang, no? Hindi natin alam kung anong pwede mangyari, no? Katulad ng mga previous na mga rallies, bigla na lang may mga naninira, may nambabato, may mga nanggugulo. At ang iniiwasan po natin ay tayo ay masaktan o tayo po ay matraffic, di po ba? Tayo ay mapahamak. So yung mga ganyan, no? When the paradise is restored, mga kapatid, wala nang hirap sa paglilingkod sa Panginoon, no? Anytime we want to serve the Lord, to sing praises to Him, no? Wala nang magdadahilan na umuulan or may bagyo, no? Or may rally. At napakasaya po, no? At hindi tayo mapapagod sa ating paggawa nito because the curse has been lifted. Okay? So, yun po ang pangalawa na makikita natin dito po sa Paradise Restored. No? Hindi lamang the source of life and light, but the servants of the Lord. And then, ang pangatlo na makikita po natin dito ay the security of the prophecy. No? Ang sabi sa verse 6, "The angel said to me, these words are trustworthy and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show His servants the things that must soon take place." Itong salitang ito, ano, itong prophecy na ito, na nakita mo, Juan, ito ay totoo, ito ay mapapagkatiwalaan, at ito ay mangyayari. Okay? So this prophecy is secured. Hindi natin ito pwedeng pagdudahan, mga kapatid. Sa halip, dapat natin po itong panghawakan. At sa panahon na tayo po ay napapagod na, no? Parang gusto na nating sumuko sa buhay, no?
lalo na sa atin pong pananampalataya. Alalahanin natin itong verse 6 na ito, na ang sabi niya, "The angel said to me, these words are trustworthy and true." Itong plano ng Panginoon sa atin, itong gagawin niya sa atin, itong restoration na gagawin niya, mangyayari po ito. Kaya nawa ito'y magbigay sa atin ng kaaliwan, kalakasan, kasiglahan. Kung tayo po ay napapagod na, gusto na nating mag-quit, nawa itong talatang ito ay gumising sa atin, magpalakas sa atin, po, at magpabalik sa atin, sa daan na gusto ng Panginoon na daanan natin. Ngayon pong umaga, ang unang katotohanan na makikita natin sa Paradise Restored ay the presentation of this paradise. May nakita tayo na source of life and light. Yan po ay ang Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng shortage. Hindi tayo mauubusan ng kahit ano. Ito ay free. Hindi na natin papangambahan kung ano man yung mga pinapangambahan natin ngayon. Yung mga presyo ng mga bilihin, yung pagtaas nito, yung pagnanakaw, wala na tayong problema. And then, ang pangalawang nakita natin, the servants of the Lord. Tayo po ay maglilingkod dito sa lugar na ito at sa panahong ito. Magpakailan pa man. May enjoy po natin dito because the curse is lifted. And then, ang pangatlo na makikita natin, ito pong prophecy na ito ay mangyayari. Itong salita ng Panginoon, itong pangako niya ay mangyayari. Okay? So, yun po ang una na makikita natin, the presentation. Ang sunod, the exhortation. The exhortation. Hindi lamang itong presentation, but the exhortation or ang pangaral or ano yung mga dapat mong gawin habang iniintay mo itong pangyayaring ito. Yamang alam mo na mangyayari ang mga bagay na ito. Ang sabi dito sa verse 7, "Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book." Ang sabi niyan, "Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book." Mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon sa atin pong paghintay, ang sabi niya, mapalad ang mga tao na pinanghahawakan itong mga salitang ito ng propesiya. Ano po ang ibig sabihin nun? We need to be faithful in His Word. Okay? Ito po ang exhortation, ito po ang pangaral sa atin, ito po ang dapat nating gawin, mga kapatid, habang tayo po ay naghihintay sa Kanya. We need to be faithful sa Kanyang salita. Huwag nating hayaan na meron pong ibang turo na makapasok sa atin. Lalo na kung ang turong yun ay taliwas sa atin pong natutunan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa mga Galatian believers, sa book of Galatia, chapter 1, verses 8 and 9, "But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you have accepted, let him be eternally condemned." Okay? So, ito pong tagpong ito, pagkatapos mangaral ni Apostol Pablo, ng mabuting balita buhat sa Panginoong Hesukristo dito sa mga Galatian believers, after few months, nung merong false teacher na nagturo sa kanila, ay kanila itong pinaniwalaan, itong false teachers na ito. Kaya itong si Apostol Pablo, nung mabalitaan niya, sinulatan niya itong mga Galatian believers na ang sabi niya, kung merong anghel or kahit ako na mangangaral ng ibang gospel na iba sa inyong napakinggan o inyong tinanggap, isumpa siya ng Panginoon. Okay? So, ganun kahalaga na panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Huwag nating hayaan na lumuwag ang atin pong paniniwala dito. Mga kapatid, sa atin pong pag-aaral nito, ito po ang tandaan natin. Susubukin po kung gaano katibay, kalalim ang ating pong paninindigan at paghawak sa Kanya pong salita. Marami pong mga false teachers tayong maririnig. And in fact, ito nga po ang ating pinag-aralan, di ba? Ang sabi nga sa Matthew chapter 24, ang isa sa mga tanda
na malapit nang bumalik ang Panginoon ay maraming mandaraya, maraming mga false teachers. At ang nakakalungkot dito, marami siyang madadaya, no? At ang mga madadayang yun ay yung mga mananampalataya. Kaya sana mga kapatid, hindi tayo isa sa mga madadayang yun. Paano tayo hindi madadaya? Patuloy po nating basahin, patuloy nating pag-aralan ang kanya pong salita. Sapagkat the moment no po na ito ay ating iisang tabi, no? The moment na hindi ito ang maging priority natin at ibang mga bagay, yun po ang gagawin na paraan ng dyablo para iligaw tayo, ilayo tayo sa katotohanan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, nawa mapalalahanan tayong lahat, mahikaya tayong lahat to be faithful to His Word. Gaya ng sabi po dito sa verse 7. Ang sabi pa po dito sa verses 18 and 19, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. So dito po mga kapatid, binigyan ng babala, no, ang mga tao na magtataksil, ang mga tao na hindi magtatapat sa kanyang salita. Yung mga tao na magdadagdag or magbabawas, no, sa kanyang salita ay may parusa na katapat. So again, ang exhortation dito mga kapatid ay manatili, no, huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod, huwag nating ipagpaliban ang pagbabasa at pag-aaral po ng kanyang salita. Basta't may pagkakataon tayo mga kapatid, or kung walang pagkakataon, gumawa tayo ng pagkakataon na pag-aralan ang kanyang salita. Sapagkat mga kapatid, malaki po ang maitutulong nito, lalo na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ihahanda po tayo ng kanyang salita sa pagbabalik niya. Kaya nawa hindi tayo matagpuan ng Panginoon na malayo sa kanya, na iba ang ginagawa or nakalimutan na ang pag-aaral ng kanyang salita. Okay? So yun po ang unang exhortation niya. Be faithful to the word. Then, pagdating dito sa verses 8 to 9, sabi diyan, I, John, am the one who heard and saw these things, and when I heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers, the prophets, and all who keep the words of this book. Worship God. So ito po ang nangyari nung makita lahat ni Juan, yung mga nakakamangha na mangyayari in the future, no? At merong isang angel na kasama siya na kumbaga ay guide niya, na nagpapakita lagi sa kanya, nagtuturo, nagpapaliwanag sa kanya kung ano yung mga nangyayari. Ang naging reaction ni John, sinamba niya itong angel, no? Ngunit ano ang reaction nitong angel? Huwag mong gawin yan. No, pareho lang tayong lingkod ng Panginoon. Ang dapat mong sambahin ay ang Diyos. Alam niyo ba na 2 beses nang ginawa ito ni Juan? Kung babalik tayo sa chapter 19 verses 9 and 10, ang sabi po dito, then the angel said to me, write, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So dito po sa chapter 19, ano po, nung makita at marinig niya, no, yung mga libu-libong boses na kumakanta ng Hallelujah chorus, no. Hindi ko alam kung bakit ganito ang kanya naging reaction. Sinamba niya dito yung nag-guide sa kanya na angel. Pero ano sabi ng angel? Don't do that, no? You worship God. And then pagdating dito nga sa chapter 22, ganun ulit ang ginawa niya. Ang sabi ng angel, don't do that, no? Worship God. Ano po ang exhortation dito? Ano po ang encouragement? Ano po ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon dito? Based dito sa pangyayaring ito. Hindi lamang
dapat tayo ay magtapat sa salita ng Diyos, but we need to be faithful to the Lord, no? Huwag tayong ma-distract, no? Huwag nating i-prioritize yung ibang mga bagay, no? We need to worship the Lord. Okay? Halimbawa, nakapasa tayo sa exam, or na-promote tayo, or may blessing na dumating. Ano po ang ating unang reaksyon? Nagpapasalamat po ba agad tayo, no? Or doon tayo nagpapasalamat sa channels na ginamit ng Panginoon para dalhin sa atin yung mga blessings. Dito po, ganun ang nangyari. Ang sinamba ni Juan ay yung inutusan ng Panginoon na i-guide siya, no? Kaya sabi dito nung angel, don't worship me, I am also a servant. Mga kapatid, lahat ng mga channels, lahat ng ginagamit ng Panginoon para tayo ay pagpalain, yun po ay mga channels lang. Hindi dapat natin sila sambahin, kundi we should always worship the Lord, no? Dapat magtapat po tayo, no? We need to be faithful to the Lord. Yun po ang dapat na pinag-aaksayahan natin ng panahon. Kasi marami sa atin, no? Mas takot tayo sa mga boss natin kaysa sa Panginoon, di ba? Pagka sinabing may trabaho ngayong araw na ito, no? Ito ay araw ng pagsamba. So madalas, di po ba, ang atin pong sinusunod ay yung ating mga boss. Kasi iniisip natin, ay, sigurado matatanggal ako sa trabaho pagka hindi ako nakinig. O kaya sa school, ano po, babagsak tayo, no? Masisira tayo. So sa panahon natin ngayon, ano po, mas mahalaga yung ibang mga bagay kaysa sa Panginoon. Masakit mang aminin, no? Pero kung inyo pong oobserbahan, bihira, ano po, na pinaprioritize talaga natin ang Panginoon. Kaya ang paalaala, ano po, ang encouragement dito po sa bahaging ito, sa atin pong paghintay, no, sa atin pong Panginoon at yamang gagawin ng Panginoon na ibalik, i-restore itong paradise, we need to be faithful to the Lord. Ngayong umaga, masasabi mo bang tapat ka? O nagsisikap ka na magtapat sa Panginoon? Nawa sa biyaya ng Panginoon, sa bawat araw ng buhay natin, sa mga temptations, sa mga trials na nakakasalamuhan natin, we choose, we purpose in our hearts to be faithful to the Lord. Okay? So yun po ang pangalawa, hindi lamang faithful to the Word, faithful to the Lord, and then ang pangatlo, faithful to the call, no? Magtapat po tayo sa pagkatawag sa atin, sa purpose kung bakit po tayo ay nandito sa lupa. Ang sabi po dito sa verses 12 to 16, behold, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root of the offspring of David and the bright morning star. Dito po, pinapaalalahanan, no po, ng Panginoon tayong lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi diyan, my reward is with me and I will give to everyone according to what he has done. So, ang ibig pong sabihin dito ng Panginoon, no, malapit na akong dumating, dala ko na ang mga rewards ninyo. No? At ang rewards na ito ay naayon sa inyo pong ginawa dito sa lupa. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang bawat isa po sa atin, no, ay may purpose kung bakit tayo nabuhay, no? Kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon. Meron po tayong dapat gawin, no po? At ang reward na ibibigay sa atin ng Panginoon ay depende sa kung paano mo ginawa. Binigyan ng oras, no? Yung nagsakripisyo ka, no, para gawin yung pinapagawa sa iyo. Naalala po ba natin yung parable of the talents at saka yung last week, yung the parable of the minas? Di po ba? Merong ibinigay sa atin ng Panginoon na kakayahan, no? Na yung kakayahan yun, dapat po nating pagyamanin at dapat nating gamitin para sa paglilingkod sa Panginoon. At nakita po natin yung kapalit, di po ba? Nakita po natin na pagka ginamit natin itong mga kakayahang ito
sa ating pong paghahari na kasama ng Panginoon, tayo po ay bibigyan ng bahagi na po sa paghahari niya. Yung laki ng bahagi na ibibigay po sa atin ay depende sa kung paano po natin ginamit yung mga kakayahang iyon na pinagkaloob po sa atin. Kaya ngayong umaga mga kapatid, lahat po tayo ay may kakayahan. Pero yan po ba ay alam ninyo? Yan po ba ay inyong dinidevelop? At yan po ba ay inyong ginagamit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, the Lord will reward us. At ang reward na ito ay hindi nakalaan sa mga genius, sa mga malalakas, sa mga magagaling, sa mga sikat. Hindi po. Ito pong reward na ito ay nakalaan para sa mga tapat. At itong pagtatapat pong ito, lahat ay pwede, lahat ay kayang gawin po ito. Kaya nga, ito ang ginawang basihan ng Panginoon ng kanyang reward, our faithfulness. Kaya ito po ang pangatlo na exhortation ng Panginoon nung sinabi niya that the paradise will be restored. No? We need to be faithful to the Word. We need to be faithful to the Lord, and then we need to be faithful to our call. Tapat ka ba sa pagkatawag sa iyo? Tapat ka ba sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Maybe it's about time na ayusin na natin ang buhay natin, gawin na talaga natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. For sure, sa tagal, sa haba ng ating pag-aaral ng kanyang salita, for sure, inireveal na po sa inyo ng Panginoon kung ano ang gusto niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Okay po? So, yun po ang pangalawa na makikita natin. At ang sabi pa dito sa verse 20, He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. So, talagang kumbaga, itong exhortation niyang ito ay kanyang pinagtibay sa katotohanan na malapit na siyang bumalik. He is coming soon. At alam po ninyo, mas malapit na siyang dumating kaysa nung ito po ay isinulat. No? At kung obserbahan po nga natin yung mga nangyayari na sa ating kapaligiran, pwede talaga nating sabihin na anytime pwede nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ano po ang pinagkakaabalahan natin? Ano po ang umuubos ng ating pong oras? Ano po ang nagbibigay ng stress sa atin sa bawat araw? Nawa mga kapatid, maglaan po tayo ng oras para sa kanyang salita, para sa atin pong Panginoon, at para sa pagkakatawag niya sa atin sa mga bagay na ipinapagawa niya sa bawat isa sa atin. So yun po ang pangalawa. Ang pangatlo at ang panghuli po na atin pong makikita ang katotohanan dito po sa Paradise Restored sa Revelation chapter 22. Sa Revelation chapter 22, hindi lamang the presentation, hindi lamang the exhortation, at ang panghuli, the invitation. No, ang paanyaya. Ang sabi po dito sa verse 17, The Spirit and the bride say, Come, and let him who hears say, Come. Whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Meron pong napakasimple na imbitasyon sa bawat isa, at lalo tigit sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. Sabi niya, you come. Pumunta kayo dito, lumapit kayo. At ang sabi dito, whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. No? So, dito po mga kapatid, ang ibig sabihin po ng invitasyon na ito, meron ka pang chance. And you still have a choice ngayon pong umaga. At the moment, you take this chance and you choose to come to the Lord, hindi ka mapapahiya. Hindi tayo i-reject ng Panginoon. Ang sabi niya, whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Pansinin niyo po yung salitang free gift. Free na gift pa. Free na gift pa. Ang ibig sabihin, talagang walang bayad dito. Talagang ito ay ipagkakaloob sa iyo. At ano yung ipagkakaloob sa iyo? Water of life. Yung sustenance. Yung magdudugtong, yung magpapahaba ng atin pong buhay. Ang gusto nyo pong ipaalam sa invitation na ito, now is the time. Dapat
na po tayong kumilos, no? Dapat meron na po tayong gawin. Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa mga hindi pa isinusuko ang kanilang buhay sa Panginoon, now is the time, no? You still have chance, you still have a choice, no po? Sapagkat the moment na matapos na po itong panahong ito, no po, na ibinigay sa atin ng pagkakataon, nakakalungkot mang sabihin, huli na po ang lahat. At mga kapatid, ngayon pong umaga, ito pong mensaheng ito ay nagsasabi rin sa atin na meron tayong kailangang gawin. No? Hindi po nito itinuturo na ikaw ay umupo na lang, no? Panoorin mo kung ano ang nangyayari, no? Pumalakpak ka na lang kung ano ang mga nangyayari ng mga prophecy o yung mga natutupad na prophecy. Hindi po yun ang tinuturo niya. Kundi, habang may panahon pa, no? Una, ayusin natin ang ating relationship sa Panginoon, no? Pangalawa, ibahagi natin ang kanyang salita sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. May tatlo po tayong nakita na katotohanan dito po sa The Paradise Restored, no? Ang una, the presentation of this paradise. Pangalawa, the exhortation of this paradise restored. And then, ang pangatlo, the invitation of this paradise restored. Po, ano po ang paanyaya niya, no? Tayo po ay magpasakop sa Panginoon at tayo ay patuloy na sumunod at magtapat sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Salamat sa Diyos sa Book of Revelation, no? Our blessed hope. Sapagkat sinasabi po nito that all our efforts, all our sacrifices, all our tears, no? Habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa, lahat ng atin pong paglilingkod sa Panginoon, lahat ng mga hamon na atin pong hinarap, ano po, lahat ng mga pagsubok na atin pong nalampasan at napagtagumpayan, ay masasabi po natin that they are all worth it. Di po ba? Sulit. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Okay? Ang sabi niya, tinitingnan ko na itong aming paghihirap ay hindi pwedeng ikumpara, no, sa kalwalhatian na ipapahayag sa amin. Ang ibig sabihin, ito pong mga kahirapan na atin pong nararanasan ngayon, no? Ito po ay sobrang liit lang kumpara, no? Kumpara sa napakaraming pagpapala, sa napakaraming nakakamanghang bagay na inihanda ang Panginoon para sa atin. In fact, itong maikli nating pamumuhay dito sa lupa ay hindi natin kayang ikumpara sa buhay na walang hanggan, no? Kumbaga, yung ating paghihirap dito, no, gaano man yan kalala, pag naranasan na natin yung buhay na walang hanggan, no po, malilimutan natin yun. Yun po ay mabubura na sa atin pong alaala. At masasabi po natin, salamat sa Diyos sapagkat isinuko ko ang buhay ko sa Panginoong Hesukristo. Ako ay sumunod sa Kanya, nagtiyaga ako, no, nagpatuloy ako, nagtapat ako sa kabila ng maraming kahirapan, maraming discouragements, maraming pagsubok. Mga kapatid, it will all be worth it. Ano po? Ngayong umaga mga kapatid, we cannot exhaust all the messages of this book, no? Itong Book of Revelation. For sure, pag pinag-aralan po natin ulit ito, ay may bago tayong matututunan. Sapagkat hindi natin kaya talagang ubusin ang hiwaga at kayamanan ng kanyang salita. Ngunit ang akin pong panalangin sa umagang ito, yung mga bagay na nakita natin, na discover natin, yung mga bagay na kumilos sa ating pong puso at sa ating pong isipan, ay hindi po ito mawalan ng kabuluhan, kundi sa biyaya ng Panginoon, gawin nating bahagi ng ating pong buhay. Nawa ito ay magpalakas sa atin sa panahon na tayo nanghihina, no, sa ating pong pananampalataya. Nawa ito ay magpabilis ng ating lakad o ng ating takbo every time na tayo ay napapagod at bumabagal na. At nawa ito ang maging gabay natin at sandata natin, no po, kung nakakasalumuhan natin ang maraming mga
maling katuruan sa mundong ito. May the book of Revelation, which is our blessed hope, transform us and inspire us to remain faithful and fruitful in loving and serving our Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa Book of Revelation. Inaamin namin, Panginoon, na talagang very limited ang aming kaalaman para maunawaan ito. Pero salamat sa banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos sa buhay namin na nagtuturo sa amin. Salamat sa Panginoong Hesukristo na sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo ay binigyan kami ng kaligtasan. Na pagka isinuko namin ang buhay namin, tinanggap namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay namin, ang lahat ng mga pagpapala na inyo pong plinano at ipinangako na ipagkaloob ay matatanggap at mararanasan namin lahat. Nawa, Panginoon, itong mga natutunan namin ay patuloy na magpasigla at magpatatag ng aming pananampalataya. At tulungan mo kami na laksan din ang amin pong mga loob na ibahagi ito po sa iba. Lord, purihin ka, sambahin ka sa inyo pong kadakilaan, kabutihan, kapangyarihan sa buhay po namin at sa buhay na hinaharap. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa kapatawaran na inyo pong ipagkaloob sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na maging tapat hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyo pong salita. Salamat sa oras na ito na kami nakapanambahan sa inyo. Salamat po Panginoon sa mga awitin at sa salita mo na namin napag-aralan. Salamat sa Book of Revelation. Nawa ay nagkaroon kami ng malalim at mas mataas na pagtingin sa aklat na ito. At makita namin Panginoon kung ano ang dapat namin gawin. Huwag na kami magpatumpik-tumpik, huwag na kami magdalawang isip. Gawin na namin ang dapat gawin. Sapagkat alam po namin na kami inyong sasamahan at gagabayan sa paggawa namin yun hanggang sa muling pagbabalik. Panginoon, patuloy na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Inyo po, Panginoong, tulungan ng aming bansa na magkaisa, na gawin ang tama para umunlad po ang amin pong bansa. At nawa gamitin mo kami, mga anak mo, para maging ilaw at asin sa bansa namin ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po sa inyo pong pagkilos at sa inyo pong ginagawa sa amin. At dalangin ko po, Panginoon, sa isang linggong daraan, ikaw, Panginoon, ang manguna at mag-ingat po sa amin. Salamat sa mga blessings na inyong pagkakaloob at tulungan mo rin kami na maging channels of blessings, Panginoon. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.